Amen. Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 33. And if you are joining us for the very first time, I would like to welcome you and thank you all for joining us today. If you're visiting, somebody invited you to church, a family, a friend, a office mate, salamat po. And I hope you will thank them later na sa dami-dami ng pwede nilang pagdalhan nila sa inyo, dinala nila kayo sa church. And I believe that this is a divine appointment. Sana po hindi po ito yung una't huli, kundi simula pa lamang po ng mas matagal nating pagsasama. Matthew 14, we are going to talk about one of the most familiar stories in all of the scripture, and that is Jesus walking on the water. Matthew 14:22, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there, Jesus alone. But the ship wherein the disciples were was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Walking on the, not swimming, walking on the lake. Swimming? No. Walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Jesus is alive, kamanaba, take courage, it is I, don't be afraid. Sabi nyo nga sa katabi nyo yan, take courage, it is the Lord, don't be afraid. And Peter replied, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Come, Jesus said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. So immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped Jesus, and they said, truly, you are the Son of God. Pinamagatan po natin ang mensaheng ito. By the way, this message is the message on all our mission stations as well. We are going to talk about overthinking obedience. Overthinking obedience. Isa sa pinaka-exciting po sa ating buhay Kristiyano ay yung maniwala tayo sa mga imposibleng bagay. Because we believe that our God is a God who can and is willing to do the impossible things. Mga bagay na risky, nakakatakot, mga bagay na beyond our control. Ang context po ng Matthew chapter 14, after Jesus preached the whole day, nagpipreach ang ating Panginoon buong araw, na-witness po ng mga disciples ang isa sa pinakamalaki at pinakapopular na milagro. And that is, Jesus fed 5,000 men. Pinakain po ng ating Panginoong Yesus gamit lamang po ang 5 pandesal at 2 ligo sardines, gamit lang po ang 2 century tuna at 5 pandikoko. Pinakain po ni Jesus Christ ang 5,000 lalaki na approximately, ang sabi ng historians, approximately 12,000 to 15,000 people. And after performing that miracle na na-witness ng mga disciple right before their very eyes, they were literally in the front row seat of that miracle because that miracle happened in their own hands. Nakita nila kung paano minultiply ng ating Panginoon yung 5 pandesal at 2 century tuna. And after that massive miracle, the Bible says in verse 22, immediately, Jesus made, highlight this part, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him. Why? Because while he was dismissing the crowd, pinauna po ng ating Panginoong Yesus ang mga disciple, pero hindi lang basta pinauna. Ang sabi ng scripture, Jesus compelled them. That's the Greek word. Kinompel, pinilit, no? Kinonvince ng ating Panginoong Yesus itong mga disciples na ito na sumakay ng bangka at tumawid sa kabilang isla. If you know your Bible, alam po natin na habang sila po ay tumatawid sa kabilang isla, naka-encounter po sila ng bagyo. So think about it. Alam ni Jesus Christ na dadaan sila sa bagyo, pero pinilit pa rin sila. Kinumpel pa rin sila ng ating Panginoon na sumakay ng bangka
tumawid papunta sa kabilang dako. Bakit to? Hindi kasi porket binabagyo ang buhay, labas ka sa kalooban ng Diyos. Minsan, the fact that you are encountering a storm is a tell signs na tayo po ay nasa kalooban ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, the storm is not outside God's will. Hindi porket nasa loob ka ng kalooban ng Diyos ay wala na pong mga bagyo at mga pagsubok. Hallelujah, praise the Lord. And ang sabi ng scripture, but, the Bible says in verse 24, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Now, notice mga kapatid that Jesus sends them into the storm, not away from the storm. Sinugo sila ng ating Panginoong Yesus, kaharap ang bagyo, hindi palayo sa bagyo. If you know what I'm saying, dahil sabi ng Bible sa verse 23, sila ngayon ay nasa gitna ng dagat, tossed by the waves, inaanod ang kanilang bangka, for the wind was contrary. Now, marami mga stories na nagsasabi that at this point, sila po ay 7 kilometers away from the shore already. Ang total na kailangan nilang tawirin, 14 kilometers. So, think about it. 14 kilometers from where they were to where they want to go. And at this point, nung sila'y nasa bagyo, 7 kilometers away. 14 minus 7? 7. They were literally in the middle of their journey. Alam niyo ang mahirap pag nasa gitna ka? Madali kasing magtiwala kay Lord pag nagsisimula ka pa lang. Mas lalong madali magtiwala kay Lord pag patapos na. Kasi nakikita mo na yung finish line. Pero ang pinakamahirap na part is to have faith in the middle. Because when you are in the middle, nangihinayang kang bumalik kasi malayo na narating mo. But at the same time, kinakabahan ka magpatuloy kung kakayanin mo pa ba till the end. So they were literally in the middle of it, in the middle of those decisions, na habang sila po ay nasa gitna ng pagsunod, sila rin ay dumanas ng gitna ng bagyo. Pero ang sabi ng scripture, sa pinakamadilim na tagpo ng kanilang buhay, habang sila ay hinahampas ng mga alon at nasa gitna ng matinding bagyo, for the wind was contrary to them. I don't know kung nararanasan po ninyo iyon, mga kapatid, na sumunod ka lang naman, kinokontra ka pa. Na kung wala sigurong bagyo, maaring na-reach na nila ang kanilang destination. But because the wind was contrary to them, they were not able to make it doon sa oras na gusto nila. Pero hindi porket kontra ang hangin, kontra ang Diyos. Hindi porket kontra ang hangin, labas ka sa kalooban ng Panginoon. I mean, they were literally obeying what Jesus Christ has instructed to them, and yet in the middle of it, nakaranas sila ng contradiction ng hangin. Nakakaranas ba kayo minsan ng mga ganon? I did. Alam ko marami tayong nakaranas nito. But watch this. In the middle of the darkest hour, sa gitna ng kanilang struggle, sa gitna ng kanilang pagdurusa, sa gitna ng kanilang hirap, ang sabi ng scripture sa verse 25, shortly before dawn, malapit ng magbukang liwayway, Jesus went out to them. Kasi kalim nyo, kahit na gano'ng kadilim ang gabi, darating ang liwanag. Ang corny nun, pero gets nyo yung ibig sabihin. Sorry. Masyadong corny. Okay, shortly before dawn, sorry, nililipad yung papel ko kasi old school ako ngayon. Walang iPad eh. Intermediate pad muna. iPad. Oh man. Okay. And slow. Okay, shortly before dawn, Jesus went out to them. Watch this, everybody. Walking on the lake. Now, ang tatay ko, mangingisda dati. Si Tatay Larry. Tinanong ko siya one time, nung piniprepare ko yung message nito, many years ago. Sabi ko sa kanya, may nakita ka na ba na kahit sinong isda, o kahit anong isda na nakakalakad sa ibabaw ng tubig? Ang sabi niya, ang pinakamalapit sa naglalakad sa ibabaw ng tubig, flying fish. Pero sa tagal niya na naging mangingisda, never siyang nakakita ng isda na kasi walang pae. Na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Well, what he's trying to say is, never pa ako nakita ng kahit sino na naglakad. Ang pinakamalapit, swimming. Kasi ang tubig nilalangoyan, hindi nilalakaran. So for them, in the midst of their struggle, in the midst of their uncertainty, makakakita pa sila ngayon ng isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig, in which kung titignan nyo ang Asian history, ang mga Jewish people naniniwala sa multo, and they saw Jesus Christ walking on the lake, verse 26, when they saw Jesus not swimming, walking on the lake, everybody say they. Sino yung they? Yung mga disciples. May babae ba sa mga disciples? So imagine niyo, 12 lalaki.
nasa isang bangka, nakakita ng naglalakad sa ibabaw ng tubig, and they were terrified. Ano ang tunog ng 12 lalaking takot? Ang sabi ng Bible, they were terrified, and they shouted, multo! In which, merong matinding theological tension, kasi kung isa lang si Lord, dapat muluan siya. Pag dalawa, multo. Pag tatlo, multri. Mulpor. Okay? Well, honestly, yung mga ancient Jewish people, naniniwala sila sa multo. So, pinagkamalan nila. Tignan nyo yung rescue, pinagkakamalan mong multo minsan. Na minsan yung rescue, pinagkakamalan mong kalaban. Yung nag-correct sa'yo, pili mo, kontrabida sa'yo. Come on now. Humihingi ka ng tulong ng tinulungan ka. Multo! Sabi mo sa katabi mo, yun lang kailangan mo, pwede ka na umuwi. When the disciples saw Jesus walking on the lake, they were terrified. It's a ghost! They cried out in fear. But watch this, verse 27. But Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pananampalataya mas lumalakas kapag yung condition mo opposite. Madaling sabihin, yes Lord, kapag nasa simbahan ka, pero mahirap panindigan yung yes Lord kapag ka umiihip na ang hangin. Kapag bumabagyo na, lalo na kapag nakakakita ka na ng bagay na hindi mo dapat nakikita. Maybe some of them are thinking, am I hallucinating right now? Because of my fear, I'm seeing something that I should not. And sabi nila, multo, because they were terrified. And then, yung multo nagsalita, take courage. Pakatatag kayo. Ako ito. It is I. Balik mo yung verse, anak. It is I, the eye of the storm. Jesus. It is I. Don't be afraid. And here comes Peter. May tanong ba? May recitation ba? May kilala ba? May kaklase ba kayo before parang si Peter? Hindi tinatanong, nagre-recite. And look at this. This is verse 27. Let's go to verse 28. Lord, if it is you. Tama, walang tinatanong, pero si Peter, Lord, sabi ni Lord, don't be afraid, it is I. Take courage. Lord, may kilala ba kayo ganyan sa school? Kung ikaw talaga yan, if, everybody say if. So he was doubting at this point. Kung talagang ikaw yan, he wants proof. Kung ikaw talaga yan, tell me to come to you on the water. If it doesn't make sense actually. Kasi bakit mo tatanungin, Lord, kung talagang ikaw yan? Pwedeng sumagot si Jesus, kung ako talaga ito? Bakit may kilala ka pa bang iba na kaya lumakad sa ibabaw ng tubig? As if naman everybody can walk on water. Obviously, there's no one in this world that can walk on water. There's no one in this world that can defy gravity. There's no one in this world that is greater than this buoyancy. And sabi niya, Lord, if it is you, kung ikaw talaga yan, command me to come to you on the water. And watch this, verse 29. Jesus said, one word, highlight this part, come. Minsan ba, daldal natin, dami natin sinabi, no? Sabi no, lika. And then Peter got down out of the boat, walked on water, and came toward Jesus. And I will show you through these verses, in the next few verses, yung proseso ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Because most of the time, before we obey, we overthink a lot of things. We question a lot of things. But it's interesting to me that si Peter ay fisherman. When he saw Jesus walking on the water, sabi niya, kung ikaw talaga yan, command me to come to you on the water. And when Jesus said, come, balik mo yung verse 29, ang sabi ng scripture, when Jesus said, come, Peter got down out of the boat. He didn't even question. Hindi niya na sinabi, may promissory note po ba kayo, Lord, na hindi ako lulubog? May salbabida po ba kayo dyan para hindi ako malunod? Fisherman siya, y'all. And as a fisherman, sa lahat ng nandun, siya ang nakakaalam. Walang kahit sinong pwedeng lumakad sa ibabaw ng tubig. And yet, alam niya ang logic. Pag naglaad ka, lulubog ka, and yet sumunod siya. He never hesitated getting out of his comfort zone. And I believe this is a wake-up call to each and every one of us kasi hindi naman tayo fisherman, ang dami nating tanong. Nananalangin ka ng imposible, pero pag may pinagawang uncomfortable, ayaw mo na sumunod. How can you pray for impossible things if you're not willing to do uncomfortable things? Come on. So anong ginawa ni Peter? First stage of obedience, first process of obedience is to step out of the comfort zone. Everybody say step. So sabi ng scripture, sa verse 29, Jesus said, sabi ni Peter sa 28, Lord, kung ikaw talaga yan, utusan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, ikaw naman, gusto mo pa talaga, dalawa tayo naglalakad sa ibabaw ng tubig? Hindi niya na-rebuke si Peter. Inimbitahan niya si Peter. Now, think about this. Especially for those who already know the story. We know
that it was a miracle because Peter was able to walk on water for a moment. But that miracle did not start because of Peter's courage. Hindi nagsimula yung miracle dahil matapang si Peter. Nagsimula ang miracle nung in-invite ni Jesus si Peter. So it was Jesus who initiated the invitation. Amen? Because the moment that we say, yes, Lord, yung yes, Lord is actually a response dun sa pagtawag ng Panginoon sa atin. That when God says give, yes, Lord. When God says serve, yes, Lord. When God says come, yes, Lord. So mapapansin nyo, it was the Lord who invited him. So before even Peter take that step of faith, so to speak, narinig niya muna ang boses ng Panginoon. Na ang boses ng Panginoon ay simpleng-simple lang. The invitation was so simple. Come. Which I find it fascinating. Kasi kung tayo yung nakarinig ng salitang lika, nakuha ko yun. Halimbawa, hindi ako si Peter, pero kung ako si Peter, sinabi ko, Lord, kung talaga ikaw yan, utusan mo ko lumakas sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Lord, lika. Wait. Lord, tubig to fisherman ako, matagal na ako, maraming lumulubog dyan. Alam ko marunong ako lumangoy, pero look at the waves, look at the winds. It's not safe. May salbabita ka ba dyan? May promise ka ba na kapag lumubog ako, sasagawin mo ako? No, he did not. He stepped out of the comfort zone. Jesus initiated it, and the word is so simple. Come. Yung nga lang minsan, narinig mo yung boses, pero minsan sa sobrang simple, we overthink before obeying. So, binigyan ka na ng word, binigyan ka na ng salita, gusto mo pa ng mapa. Lord, sige, susunod ako, pero paano ang family ko? Paano pag-aaral ko? Paano education ko? Paano ang church ko? Paano ang mga anak ko? Paano ang asawa ko? Because we want everything to make sense to us. Na minsan, ang simpleng solution lang is to get out of our comfort zone, to step out, and yet before we step out, we overthink a lot of things. What if bumagsak ako? What if pag-fail to? Diyos ba talaga nagsasalita rito? Do I have the resources to make it to the other side? Because most of the time, we try to make sense everything instead of obeying it first. Binigyan ka ng word, gusto mo ng mapa, sabi ng Panginoon, come. Because we want, Lord, ang liwanag ng calling mo, pero sa calculation ko, sa speculation ko, hindi yata safe, hindi sure, hindi secure. Bago ko humakbang, I want assurance. Bago ko humakbang, I want insurance. Na supposedly, ang maganda sana, when Jesus said, come, you move. But unfortunately, what we do is this. When Jesus said, come, we want to ask, penging signs. We want to ask for signs first before we move. Parang napakamasunurin ng mga tao nandito, no? Now, think about it. Bakit si Peter napakabilis niya pong sumunod? Bakit po si Peter napakabilis niyang sumunod? I submit to you, Peter never questioned because Peter was familiar with the voice of the Lord. He was so familiar with His voice. Na sinabi niya, Lord, if it is you command me to come to you on the water, sinabi lang ni Lord, come. Hindi niya sinabi, ako ito, yung kasama niyo kahapon, yung nag-provide na pinadami ko yung tinapay. Sige pa, Lord, sige. May 2 valid IDs ka ba dyan? Pero ang proof. Because madalas, gusto natin ng pruweba mula sa ating Panginoon. Na minsan, Diyos na lang, hinihinga mo pa ng 2 valid IDs. Para lang malaman mo, ikaw ba talaga yan, Panginoon? But Peter never did that. You know why? Because he's so familiar with the voice of the Lord, na minsan, na-realize ko mga kapatid, while reading this, na marami po sa atin, hindi natin pinagdududahan ng boses ng Panginoon. Alam mong Diyos ang nagsalita, yun nga lang yung sinabi niya, ino-overanalyze mo pa. Many of the Christians nowadays, we don't have a struggle knowing ano ang boses ng Lord. You know it's the Lord who says forgive. You know it is the Lord who says support that person. Alam mong si Lord na nagsabi sa iyo, mag-serve ka. Alam mong si Lord na nagsabi sa iyo, umating ka sa growth track na yan. Alam mong si Lord na nagsabi sa iyo, join the link up group, but we want to make sense to it. Lord, tsaka na pag na-clear na po yung schedule ko. Lord, tsaka pag ready na po ako, tsaka ko na gagawin. Because we want to make sense of it. Naintindihan naman ako ng ating Panginoon. So you overanalyze the command, kaya sinasabi mo lang, hindi ko yata naintindihan yung utos ni Lord. One word lang, oh, come. And most of the time, sabi mo sa katabi, fasten your seatbelt. Parang hindi nyo sinabi,
Sabi mo lang sa sarili mo, Stephen, fasten your seatbelt. Wag natin pong sasabihin na hindi natin naiintindihan ng utos. Naintindihan natin ang utos. Masyado mo lang binavalue yung comfort zone mo. Kaya ayaw mo mag-step out of your comfort zone. Overthinking your obedience is delaying your obedience. And delayed obedience is still disobedience. And every time we delay our obedience, you delay your miracle. Every time you delay your obedience, you delay your breakthrough. Masyadong excited na marahil ang Panginoon iparanas sa iyo yung mga bagay na gusto niya iparanas, pero mas nananaig yung overthinking. Sasabihin niya, Lord, susunod ako pag na-explain mo. Mangako ka muna, susunod ako. What if mali ako? What if hindi Diyos to? What if I fail? Because gusto natin ng senyales bago tayo humakbang. Gusto natin ng detalye bago tayo magdesisyon. Gusto natin ng guarantee bago tayo sumunod. Gusto pa natin mag-present si Lord ng PowerPoint presentation, ng cost-benefit analysis. Before we step out of our comfort zone, Pastor, hindi ko naman hinihindihan ng Panginoon. I'm not saying to the Lord, no. I'm just saying, not now. And not now is still disobedience. Why? Because you love your career so much? Why? Because you love your pride so much? You love your comfort zone so much that you are not willing to step out of the comfort zone. Tsaka na, Pastor, hahakbang na lang ako palabas pag tumila na yung ulan. So that's not faith. It's comfort. Faith doesn't wait for perfect conditions bago sumunod. Ang pananampalataya hindi nag-aantay na mabago muna ang panahon bago siya sumunod. Ang pananampalataya hindi nag-aantay ng resources bago siya sumunod. Ang kailangan niya lang word. God is not commanding you to walk on the water. He is commanding you to walk on His word. And when you walk on His word, you obviously can walk on water. Because that's what faith, everybody say faith. Amen? Hindi na tayo mag-aantay. Kailan nihinto ang bagyong ito para makahakbang na ako? Ang tunay na pananampalataya, sumusunod ka kahit umuulan pa. Sumusunod ka kahit may nakikita kang bagyo. Sumusunod ka kahit ang taas-taas ng alon. Why? Because your faith speaks louder than your doubt. Faith speaks louder than your unbelief. Ang sabi nga po ng Ecclesiastes, ang mga farmer, hindi nag-aantay ng perfect weather bago magtanim. Hindi sasabihin ng mga magsasaka, tsaka na ako magtatanim pagka umulan na. Hindi, nagtatanim muna siya para pag umulan, may madidiligan. Simple lang, di ba? Hindi niya pa na-get? Simple lang. Bakit? Ganun kasi tayo minsan eh. Ang tunay na magsasaka, hindi sila mag-aantay ng perfect weather kasi kung aantay nila ng perfect weather, hindi sila makakapagtanim in the first place. At kung aantayin mo na mawala yung challenge, mawala na yung bagyo, huminto yung ulan bago ka sumunod sa ating Panginoon, tsaka na, dahilan ko rin yan, sabi ko sa Lord, tsaka na ako magpo-full time pag nakaipon na ako. You know what? I tried. And by the way, nakaipon ako. At nung nagpastor na ako, sabi ni Lord, give up mo lahat. What? Because that's what faith is all about. Hindi mo kailangan mag-antay ng perfect condition bago ka sumunod sa ating Panginoon. Yung nga lang, minsan, nauna kasi yung gusto natin ng clarity bago yung commitment ba? Gusto ko clear. Kasi sabi ni Lord, come, malay ko ba kung na-misheard ko siya. But what about Abraham? When the Lord said to Abraham, get out of your country and go to the land that I will show you. Hindi niya tinanong ang Panginoon, Lord, saan? Gaano kalayo? Enough ba yung baon namin para makasunod ako? No. And this is interesting. Hindi niyo maintindihan. And this is interesting. When God called you and commanded you to do something, and ba, sinabi ng Lord, magpatawad ka. Minsan, di ba? Yes, Lord, kailan po? You want details? Pansinin nyo, no? Sa pagsunod na lang, gusto mo pa rin may control ka. Pinapalitan natin yung faith ng control. Pero ang faith, wala ni isang control on you. At ayaw ng laman natin na sumuko. Ayan, your faith, your flesh hates surrender. You know why? You know why our flesh hates surrender? Because alam ng flesh natin, pag sumuko ka na sa Panginoon, wala ka ng control. You don't control the tides, you don't control the waves, you don't control the wind. Pero ang sabi ng scripture, Peter went out of his comfort zone. Gagalaw lang ba tayo kapag naintindihan na natin ang utos ng Panginoon? So as I've said, ang mga overthinkers, everybody say overthinker.
Now, we are not called to be overthinkers. We are called to be overcomers. Amen? So, watch this. Ang mga overthinkers, they don't struggle to hear the voice of God. That's not the problem. You know what's the problem? You heard the voice, but you struggle to trust the Lord. That's the point. So we're overthinking kasi we're thinking about the worst case scenario, and the word is very clear, the instruction is so clear, pero minsan di tayo makasunod because we want it to make sense. Can you surrender to the Lord your preference, your career, your time, your resources, and your talent? Sabihin nyo nga sa katabi mo, kaya mo bang isuko sa Panginoon? And by the way, kapag sumuko ka, mawawalan ka ng control. Kaya mo ba yon, kapatid? Amen? Because our flesh hates surrender. When you follow the Lord and when you say yes to God, talaga wala nag-amen pag ganito topic natin, ano? Praise God. Kapag nagsabi ka talaga kasi ng oo sa Panginoon, hindi na ikaw ang may control ng career mo, hindi na ikaw may control ng finances mo, hindi na ikaw may control ng relationship, hindi na ikaw may control ng timing, hindi na ikaw may control ng comfort. And it's funny to me that sometimes, Lord, I believe that this cancer will be dissolved in Jesus' name. What? That's a bold prayer right there. You're praying for an impossible. Sinukuha na nga ng doktor, ibig mo sabihin, kaya ng Diyos? Imposible yan. Pero nakakapagtaka at nakakatawa minsan, ang prayer natin puro imposible, pero pag dinala ka sa uncomfortable, ayaw mo rin. Yung mga nanonood online ngayon, kung alam nyo kung gaano katahimik dito sa room na ito, mas maingay pa kayo sa comment section kaysa sa mga nandito today. Amen? Ay, naintindihan ko kasi nandyan din po ako sa lugar ninyo. Hindi naman ako magpapaka-hipokrito kasi, syempre, di ba, lalo ako, logical ako mag-isip eh. I'm not, I want to rationalize everything. No? Pero, hindi naman kasi porket nananampalataya ka kay Lord, bawal ka na mag-isip. Pero yun nga lang kasi, pag pinairal mo logic mo, sasabog na isip mo, hindi mo pa rin maisip eh. Kasi ang isip natin nagde-demand ng explanation. Hindi lang si Piolo yan. I demand an explanation, sabi ni Piolo, di ba? Naalala niyo yan? Hindi lang si Piolo nagde-demand ng explanation. Di ba? Pati isip natin nagde-demand. Teka, lalakad ka dyan sa ibabaw ng tubig. Fisherman ka, Peter. Remember, you've never seen anybody walk on water. Yung reasoning. Eh sa totoo lang, when we obey, ang pinakamatinding struggle natin ay hindi yung narinig ko ba ang boses ng Lord? Ang pinakamatinding struggle ng mananampalataya, paano ko papatahimikin ang lahat ng logic and reasoning na nasa isip ko? Kasi sasabog na isip ko, hindi pa rin ako makahanap ng explanation na para bang you want to make sense of everything. You want to control everything. Gusto mo, ikaw ang nakaka-predict ng outcome, nakaka-manage ng outcome. You don't want to lose something in your life. Ayaw mo mawala yung reputasyon mo. Ayaw mo mawala yung pera mo, yung comfort mo. You're still controlled by your past. Hindi ka maka-move on doon na dahil dati nasaktan ka, ngayon hirap ka magtiwala. Mga lalaki, pare-pareho lang talaga yun sila. Hindi naman. Hindi naman lahat, okay? Pero dahil sa nakaraan natin, ganun na naging conclusion natin. So we want clarity to the Lord. Sabi ng Lord, kailangan ko ng clarity, kailangan ko ng kaliwanagan. Pero ang sabi ng Lord sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. You want clarity? The word is so clear. Come. Simple lang. Pero walang details. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag binigay ng Lord yung details, hindi ka susunod. I am celebrating my 12th anniversary as the pastor of this church. Ngayong buwan. Alam niyo po ba, kung pinakita na ni Lord kayo, noong 2013, sabi ko, Lord, sige, susunod na ako, pengin details, pakita niyo naman po mangyayari after 12 years. Pinakita kayo, hindi ako nagsabi ng oo nun. Hindi dahil hindi ko kayo mahal. It's just that I don't think I can do this. I don't think I have what it takes. Back then. Now, I still don't have what it takes. But I have my God. Mas kaya kong magtiwala ngayon sa Panginoon because I've seen God move through the years. I've seen God move through thick and thin, through highs and lows, through mountaintop and valley experience, through wow days and out days. God has been faithful to me. That's why we can say yes without clarity. Katabi mo tayo. Sige, sabi ng Lord, maglingkod ka. Sige,
Pagpe-pray ko po. Wait lang po, Lord. Sabi natin, antay ka lang. Darating din tayo dyan. Oh, mag-serve ka na. Huwag ka mag-alala. Nag-aantay lang ako tamang timing. Hingin ko lang yung opinion ni Lord, ha? You want to pray about it, wait about. Are you really waiting? Or are you really avoiding? Hindi ka naman yata nag-aantay eh. Iniiwasan mo yung pagsasalita ng Panginoon, yung utos ng Panginoon sa'yo. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na natin kailangan magpa-confirm kay Lord? Oo naman. Tama, dapat may confirmation. Pero wag natin gagamitin yung prayer para maging excuse na ma-postpone natin yung pagsunod. Kunyari ka pa nagpipray, pagpipray ko, hindi mo naman pinagpipray. Ang milagro, darating yan pag humakbang ka na. Doon, naalala niyo yung 10 ketongin, 10 lepers? Amen? Lagi silang outcast, malayo sila sa mga tao, na-encounter nila si Jesus Christ. For many years, walang pumapansin sa kanila. For many years, iniiwasan sila ng mga tao. Wala silang connection sa kanilang mga pamilya. And then, Jesus came. Alam niyo, pag dumating talaga si Jesus, ang daming nagbabago, no? Ano yung sabi ng Bible? Nung lumapit yung 10 leper, sabi ni Jesus, all of you, go show yourselves to the priest. Meaning, magpadeklara kayo doon sa mga priest na malinis na kayo. Pwede sabihin ng mga ketongin, ano ba to? AI ba to? Am I not seeing anything? Lord, gusto mong pumunta kami sa priest. Kasi yung priest, Lord, i-declare niya kaming malinis. Pag nakita niyang malinis, malinis ba? No, they didn't even ask questions. Sabi ng scripture, they went. Ano sabi ng Bible? Bible readers, come on. And as they went, they were cleansed. The moment hinakbang nila ang paa nila, luminis sila. So kung hindi mo ihahakbang, hindi ka lilinis. Kung hindi mo ihahakbang, hindi mo makikita yung milagro. The same principle in the Old Testament. Remember? Sa Old Testament, patawid sila ng promised land. Ang nagsiseparate sa kanila from wilderness to the promised land. So diba, Egypt, wilderness, promised land. You know what separates the wilderness to the promised land? Jordan River. Joshua chapter 5. You remember that story? Sabi ng scripture sa Joshua chapter 5, they were about, kitang-kita na nila yung promised land, pero may nagsiseparate, Jordan River. So they have to overcome the Jordan River first before they will be able to experience the miracle. So it was the Jordan River that separates them from their breakthrough. It was the Jordan River who separates them from their answered prayers. And you know what God said? Sabi ng Lord, cross. Tumawid kayo. Read your Bible. Ang sabi ng scripture, nung time na pinapatawid sila ni Lord, baha sa Jordan River. High tide sa Jordan River. Okay, hindi nyo mag-gets. Ibig sabihin, hindi ito yung tamang timing para tumawid. Pwede na sabihin, 40 years naman na tayo magpaikot-ikot. Ano ba naman yung isang araw? Magantay na lang tayo. Ba't kailangan pa natin mabasa? Di ba? But when God says go, you go. Ano sabi ng Bible? The moment na tinapak nila yung paa nila sa Jordan River, huminto yung flow ng tubig. So hindi nila mararanasan yung breakthrough kung hindi sila hahakbang. Di ko alam sino kinakausap ng Lord. Feeling ko sabi ni Lord, 3 lang daw eh. Mga nasa unahan yata. Pinapasabi ng Panginoon sa atin, ang nagsiseparate sa'yo sa breakthrough, yung pagsunod mo na yan. Yung pag-step out mo ng yung comfort zone. You know, it was the voice. There's no doubt. Boses ng Lord yung narinig mo. Ngayon, you try to make it sense of it. Gusto nyo pa ng maraming signs. Gusto ko pa ng maraming signs. So when God says, come! Kaya mo bang humakbang? Tingnan si Peter. Si Peter ba humakbang? Verse 29. Jesus said, come. He said, highlight this part. And Peter, interesting, no? Sinorkat niyo ba yan? Wala ba dyan pagitan doon, Nagtanong siya, ganun. Kinat niyo ba? Wala, no? Nung sinabi ng Lord na come, then, after ng command, then obedience. Hindi yung command, explanation, obedience. Command, assurance, obedience. Command, insurance, obedience. Commands, logical. Wala eh. Walang in between. So pag sinabi ng Lord, go. No! Go nga. Mali ka spelling. Everybody say this with me. Don't say no. Come on. Don't say no when God says go.
Despite the uncertainty, Peter stepped. And he was able to what? To walk on water. For a moment, it worked. Tama? For a moment, it worked because he was able to walk on water. Question. Saan ang galing yung milagro? So sabi ng Lord, come. Okay? So Peter what? Step out of the boat and he was able to walk on water. Saan galing yung milagro? Magaang ba si Peter? Malapot ba yung tubig? Where's the miracle? The miracle is not in the water. It was not in the water. It was in the Word of God. So what sustains him? What limits Peter from drowning? It was the Word of God. So ibig sabihin, ang Word ni Lord, mas mataas sa logic, mas mataas sa gravity, mas malakas sa buoyancy. So if you try to make sense of it, because, Lord, you don't know, hindi ba kayo nakati ng science, diba? May gravity, may buoyancy. It doesn't make sense. But the Bible says Peter immediately went out of the boat because your capacity, your ability rather, to walk on the water is determined by your ability to obey. Kung hindi ka susunod, hindi mo magagawa yung bagay na milagrong mararanasan. Marami tayong nararanasang mga bagay at nagagawa mga bagay na kung hindi ka tutulungan ng Lord, alam mong hindi mo kaya siya on your own. This one, I don't think I can do this on my own. But because the Lord is with me, I'm able to do it. It was the Lord who supplied words into my mouth. It was the Lord who supplied these revelations to me. So kung ako lang, hindi ko kaya. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Buti na lang hindi tayo nag-iisa. Marami kasi sa atin, nalulunod na tayo, kaka-overthink natin, kailangan na details. I want more information before you step into your destiny. Remember what Jesus said? We live by faith, not by sight. You know what the Bible says in Proverbs 3? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ano sinagot ng Lord kay Gideon? Ano sinasabi niya, mahina ako? Ano sabi ng Lord? Go in the strength that you have. So may assurance kasi may word. Ang sabi ng logic mo, lulubog ka. Ang sabi ng pananampalataya, makakalakad ka. So ano nangyari? Humakbang si Peter and he was able to walk on water. Pambihira. Palpakan naman natin si Lord doon. Gabon naman. So here you go. Sabi ng Bible, he was able to walk on water. Di ko alam kung gewang-gewang siya. But I don't know. Tatanungin niyo kung paano nangyari. Hindi kung alam ko kung paano nangyari. Ako si Lord. Di naman ako si Lord eh. So we don't know how did it happen. But we know it happened. So Peter was able to walk on water. Pero, only for a moment. Only for a while. Ano sabi ng Bible? Diba? When he saw the wind. Let's go to verse 30. So habang si Peter naglalakad, verse 30. But when he saw the wind. When he saw the wind. When he saw the wind. He saw the wind. I cannot see the wind. But I can feel the wind. I can smell the wind. I cannot see the wind. Maybe, actually, the other translations told us that he saw the effects of the wind. Ano effects ng hangin? May alon, no? May bagyo. When he saw the wind, he was afraid. And highlight this part, and beginning to sink. Wag mo tatanggalin na ka. Beginning to sink? May beginning ba yung sink? Beginning. Naalala ko nung 7 years old ako. Alam niyo diyan sa may Malabon, may palaisdaan diyan na resort dati. Naalala niyo pa ba yun? Hindi niyo alam yun? Ang dami niyo namin sa buhay niyo. Hindi niyo alam yun, sa may malapit sa Katmon, di ba? Meron diyan palaisdaan dati. Alam niyo dati, madalas nagpupunta diyan yung church. So Sunday school pa ako, madalas kami nag-outing diyan. Muntik na ako malunod diyan. Muntik nang matapos ang buhay ko diyan sa palaisdaan na yan eh. Kasi alam niyo, diyan meron diyan pambata, di ba? Tsaka pang matanda. So, nung time na yun, I think outing ng church yun, sinama ako ni Nanay Sita ng pamilya namin. Sinama niya ako doon sa malalim. Pero di ba may hagdan pa yun, so may mababaw muna bago yung actual na lalim. So nakaupo lang ako doon, chilling, curious yung isip ko. Sabi ko, ba't sila nagsiswimming? Ako nakaupo lang. Ang tubig, nilalango yan, hindi inuupuan. Alam mo, curiosity ng 7-year-old Stephen, bumaba ako. At alam niyo, nung bumaba ako,
Wala akong kamalay-malay na lulunod na pala ako. Kasi hindi ako katulad ng iba nagpapanik pag lulubog na. Gusto ko at least kung mamamatay man ako, nakapoise pa rin ako gano'n. Ano yung sabihin? So, I still remember nung lumulubog na ako, hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa imagination ko yung nakita ko na nakaganon ako, yung half ng kamay ko nakalubog, tapos yung half ng kamay ko nakalutang. Hindi ako sumisigaw, hindi ako help! Tulungan niyo ako! Because alam niyo, pag lumubog ka, hindi ka na makakatawag ng help. Tingnan niyo to, beginning to sink, he cried out, Lord, save me! Kung ako yon, Lord, lubog ka na kagad. Wala nang save me. Tapos na. Yung Lord niya, hindi mo na matatapos. Lord, lubog ka na kagad. Maybe, siguro dahil fisherman siya. But I guess it has something to do with a lesson that God wants for us to learn. That He will never allow you to drown before His presence. He will never allow you to be drowned before His presence. So sabi ng scripture, when he stepped out into the outside the comfort zone, he stepped out of the boat. Hindi porket sumunod ka, straight line ang obedience. Sink, number 2. Sink will come. So, he stepped out, and then he sink. Question, lumubog po ba si Peter? Not a trick question. Lumubog po ba si Peter? O, hindi siya nalunod, lumubog siya. Lumubog po ba si Peter? Ano nagpalubog sa kanya? Bagyo ba nagpalubog sa kanya? Hangin ba nagpalubog sa kanya? Alon ba nagpalubog sa kanya? Gravity ba nagpalubog sa kanya? Mababang buoyancy ba nagpalubog sa kanya? No. Balik mo yung verse. Balik mo yung verse. Bagyo ba nagpalubog sa kanya? Verse 30 na. Bagyo ba nagpalubog sa kanya? Hangin ba nagpalubog sa kanya? Buoyancy? Ano nagpalubog sa kanya? Sight. Hindi takot. Yung takot, dumating pagkatapos niyang makita. So it was not fear. It was sight. Hindi siya pinalubog ng bagyo, pinalubog siya ng kanyang mata. Kasi nga, kaya walk by faith, not by sight. Because when you depend on what you saw, lulubog ka talaga. Naalala niyo noon, nung kayo'y nag-step out of the comfort zone din, ang tapang-tapang mo noon. Sabi mo kay Lord, Lord, patay kong patay, maglilikod hanggang wakas. Alam mo kung bakit? Kasi yung mata mo na kay Jesus lang nun eh. Yung mata mo na sa pangako ng Diyos. Di bale, tanggalin mo na anak. Di bale hindi ako makakain. Basta may word of God. Naalala mo yun? Kahit walang pang merienda, asan yung kanina nag-testify? Pang merienda lang daw habol niya sa church. Ikaw, di ba? Kahit walang pang merienda, asa si Nicole? Sabi mo, kahit walang merienda, aatin ako ng church. Hindi mahalaga sa akin yung pera-pera na yan. The Lord will provide. Alam mo kung bakit? Bulag ka dahil sa pagsunod mo. Talaga yung pagsunod mo, focus kay Lord. And then tumagal ka. Nung tumagal ka, napansin mo, nakapaglingkod ka naman for a while eh. 1 year. Pero nung nabuksan yung biological eyes mo, nakita mo yung bayarin, nakita mo yung opposition, nakita mo yung mga kasamaan mo sa church na hindi perfect, na ikaw lang perfect eh. Yung mga kasamahan mo na hindi seryoso, kasi ikaw lang seryoso eh. Sana all. When you start to open your eyes to see these things, now, your heart is filled with what? Fear. It will not end right. Di ba, ang barko hindi lumulubog dahil sa tubig na nasa labas. Ang barko lumulubog pag yung tubig pumasok sa loob. Ang tao, hindi siya lumulubog dahil sa mga problemang nasa labas. Dati nang may problema, hindi ka lang nakatingin dun. Kaya siya ngayon nakakapagpalubog na sa'yo kasi yun na yung tinignan mo, nawala na yung focus mo kay Lord. So kung mapapansin nyo, parehong dagat na nilakaran niya, kinatakutan niya. Nagbago ba ang boses ng Panginoon? Hindi, ang nagbago, attention niya. Na-divide yung kanyang attention. Hindi lumakas ang hangin, hindi lumakas ang bagyo. Ano humina? Focus. Kaya pala sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, hindi nyo na ako pinapansin na. Fix your eyes. Kanino po? Everybody say Jesus. Sabi ng Bible, fix your eyes to your bills. To your post, to your pressure. Hindi, sabi, fix your eyes to Jesus.
Because just like Peter, nagsimula kang malakas, you step out in faith, but when you start noticing bills, pressure, deadline, expectation, dati nang may expectation, dati nang may temptation, dati nang may opinion, dati nang may distraction, nandun na yun. Pero ang focus mo noon, nasa Word eh. But when you start to focus on these things, you started to sink. Kaya sabi ng Bible, fix your eyes to who? Everybody say Jesus. Bakit? What will happen if we fix our eyes to Jesus? Isaiah 26 verse 3. The Bible says that we will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Sino sa inyo gusto magkaroon ng perfect peace? Ulitin ko, sino sa inyo gusto magkaroon ng perfect, unexplainable peace? Peace that surpasses all explanation and all understanding. Come on. You want that? Yes. Ano ang susi? Ang sabi ng scripture, magtiwala sa Diyos. So tingnan niyo yung dalawang verse. Balik mo Hebrews 2 na. Sa Hebrews 2, fix your eyes. Sa Isaiah 26, you will have perfect peace. So sa Hebrews 12, sinasabi sa atin, dito ka titingin. Sa Isaiah 26, sabi niya, pag tumingin ka na niyan, ito mangyayari sa iyo. You will have what? Perfect peace. So ano sabi ng Bible? Verse 30. But when he saw the wind, he was afraid, beginning to seek. He cried out, Lord! Hindi, kompleto siya. Ano sabi ng Bible? Lord, what? Everybody say, Lord, save me. Everybody say, Lord, save me. Ano sabi? Lord, save me. Verse 31. And immediately, highlight this part, Jesus reached out his hand and caught him. Oh, you little faith. Why did you doubt? Now, that's interesting. This is verse 31, right? It was not the first time that we saw that verse, that phrase immediately. In fact, 3 times in all the passages. But when was the first time we saw this word immediately? Remember? 22. Go back to 22. There. And 31? 31, please. There. You see? 22. There. That was the first time. Immediately, Jesus made the disciples. So after the miracle, sabi ng Lord, bilisan nyo. Go ahead. Jesus convinced them. Jesus, in essence, asked them to obey. Nga lang, nung sumunod na si Peter, binagyo sila. Nung lumakad siya sa tubig, lumubog siya. Pero ano sabi ng Bible? Verse 31. But immediately, highlight this part, Jesus reached out his hand and caught him. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi mo dinelay ang pagsunod, hindi rin ni Lord i-delay ang pag-rescue. Because immediate ang obedience, immediate din ang pagliligtas ng ating Panginoon. Bakit? Your faith will fail. You will fail. But God will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Everybody? He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. God will never fail. You will fail. God will not. So, watch this. Obedience is not a straight line. So you step, you sink, and God will save you. You step, you sink, and then God will save you. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung grace ni Lord mas mabilis sa gravity. Yung grace ni Lord mas malakas sa buoyancy. Instant man ang failure mo, immediate ang kamay ng Panginoon. Makakaasa ka po sa pangako ng Panginoon na kung sakali na ikaw ay lumubog, kung sakali na ikaw ay bumagsak, ang alalay ng Diyos ay nandyan. Immediately, His hands will reach out to you. Mabilisan man ang pagbagsak, mabilisan din ang rescue ng ating Panginoon. Sabi niya sa awit 145, inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo niya ang lahat ng nakayukod.
Awit 37 verse 23 and 24, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid, na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal. Bakit po mga kapatid? Dahil hinahawakan siya ng Panginoon. So actually, if you think about this mga kapatid, nami-miss natin ang mga milagro hindi dahil hindi tayo nakikinig. Narinig natin ang boses ng Diyos. Pero minsan ino-overprocess natin yung narinig natin. Ang obedience, hindi requirement ang full understanding sa obedience. Ang requirement, full surrender. Are you willing to surrender your life to God? And maybe, just maybe kaya tayo lumulubog. Maybe kaya ang pananampalataya natin ang hihina. Maybe kaya ang relasyon natin sa Panginoon ay nanlalamig because we are thinking too much. We try to make sense of everything. Ina-analyze natin lahat ng alon, mini-make sense natin, mini-measure natin lahat ng risk, ini-entertain natin lahat ng mga what if. But obedience is a process. You step, sometimes you sink, and the moment you sink, God will save you. So when Jesus said, come, you come. Because He promised you, He will never leave you, and He will never what? Forsake you. So balik mo yung verse 31. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Nasabi ni Jesus, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And then verse 32, 2 verses more. Now we'll close with this, 32. And when they climbed into the boat, the wind died down. Did you see it? Okay. Let's go back to verse 31. Immediately, Jesus reached out His hand, caught him. "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Verse 32. And when they climbed into the boat, you see it? One more. Immediately, Jesus reached out His hand. "You of little faith, why did you doubt?" Verse 32. You see it? Okay, let me illustrate para mas maintindihan nyo. So, bumabagyo. Nakita nila, multo! Ang sabi ni Jesus, "Take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Jesus said, "Come." Sabi ng Bible, si Peter, he went out. He walked for a while. He sank. Verse 31. Immediately, he reached out his hand. "Oh, you little faith, why did you doubt?" And watch this. Verse 33, when they climbed. Asan yung 33? Yung 33 nandito na. When they climbed. So what happened in between? Between the rescue and the climbing, what happened there? Interesting, isn't it? Okay, you see it now? Okay, so sabi niya, sabi ni Jesus, He stretched out His hand, "Why did you doubt, all little faith?" So my question is this: how were they able to go back? Paano sila nakabalik? I mean, lumubog si Peter, right? Kinarga ba niya si Peter? Pabalik? Magkaakbay ba sila? So naglalakad ulit si Peter? O si Peter bumuhat kay Jesus? We don't know. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero it's very interesting, kasi sabi ng Bible, they went, balik may verse 32. Verse 32, they climbed the boat, and when they climbed the boat, the wind stopped. Bakit? The test is over. It's done. This is interesting. Verse 33. So, after the wind died down, those who were in the boat, ay, may iba pa palang karakter. Nakalimutan natin, may iba pa nga palang karakter. Sino nga pala ibang karakter? Yung mga disciples nga pala nandun sa boat. Minsan tinatawanan natin si Peter kasi lumubog siya. Pero parang mas believe na ako kay Peter kaysa sa 11 na hindi willing lumabas sa kanilang mga bangka. Ando sila nagbibideo lang, viral to, Brad. I mean, right? Di alam kung ano ginagawa ng 11 na yun. Kasi nung una, multo! If that's you, command me to come to you on the water. And he went, he lumubog, nagsink siya, niligtas siya ng Panginoon. So, step, sink, save. Pagbalik nila, those who were in the boat, sila Luke, Bartholomew, si Judas, they worship Him. Sino Him? Jesus. And they said, "Truly, you are the Son of God." Huwag mong tatanggalin, anak. What if hindi lumubog si Peter? What if? Let's change the story a little bit, okay?
Bumabagyo, nakita nila si Jesus naglalakad. Multo! And Jesus said, take courage, it is I. Don't be afraid. Sabi ni Peter, if that's you, Lord, command me to come to you on the water. And Jesus said, come. So Peter walked out of his boat. He walked for a while, pero hindi siya lumubog. He walked for a while, naabot niya si Jesus Christ, and then probably, umakbay niya si Jesus Christ. And again, meron pa tayong 11 characters. Okay, humakbang sila. Kung hindi lumubog si Peter, hindi ganito yung verse 33. Kung hindi lumubog si Peter, ganito ang verse 33. Wow, Peter! Ang lupit mo, Brad! Ibang klase ka! Pero mo nakalakad ka! Parang anak ka na rin ng Diyos, ah! Now, maiintindihan mo kung bakit minsan inaalaw ng Lord lumubog ka. Kasi at the end of the day, it's not about you. It's not about your education. It's not about your connection. It's not even about your obedience. It is the power of the Lord that is at work in your life. So sometimes iaalaw ng Lord na malugi ka, magkasakit ka, masaktan ka, mabroken heart ka. Minsan inaalaw ng Panginoon na maloko ka, madaya ka, because He wants you to be reminded. You cannot hold on to these earthly things. Ang tunay na pagsunod is fully depending your life to the Lord. Fully surrendering your life to Jesus, because without Jesus, you can do nothing. Ask me why. Kasi si Jesus makakalakad sa tubig kahit walang Pedro. Pero si Pedro hindi makakalakad sa tubig na walang Jesus sa kanyang buhay. You cannot walk on water without Jesus. You cannot make it through the other side without Jesus. You cannot be healed without Jesus. You cannot be delivered without Jesus. You cannot make it to the other side without Jesus Christ. Always remind yourself, it's not even your obedience. So I don't know what happened there. Maybe kinarga siya ni Jesus Christ. Pero ang alam natin, ang ending ng storya, ang papuri na sa ating Panginoon. The story is not about Peter. The story is not about your life. The story is not about this church. The miracle is not about your faith. The miracle is not about your obedience. The miracle is all about the goodness of our God. The grace of our God. So stop overthinking what God has already commanded in your life. Because even if you fail, even if you fall, the hand of the Lord is willing to be stretched out to save you. How many among you can relate to me, mga kapatid? Lumubog ka na, pero hindi ka nalunod. Bumagsak ka, pero hindi ka nawasak. Niloko ka, pero nandito ka pa rin. You're pressed down but not destroyed. Persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. Why? It is the hand of the Lord that is in your life. It is the Lord. It is the Lord. It's not about you. It's all about Jesus.